Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Ang dami ng comments nyo, baka hindi ko po mabasa lahat, humingi ako ng paumanhin. Gaganda pa naman, pero pipilitin ko tapusin. Ito to, magbigay lang tayo ng reaction dito, no? 2 days ago lang ako ito eh. Pastor Kibuloy, ipinaliwanag kung ano ba talaga ang kahulugan ng appointed son. Malaki na talaga, tama rin ito. Baka ewan ko, na ano tayo, no? Na ano tayo ng mga baliw. Pakinggan natin siya, ha? Dito, pati si Digong, binigyan na rin niya ng pangalan, appointed son din daw si Digong. Pakinggan nyo itong kibaliw na to. Ang aking talinghaga, kung masolve ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka na-solve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayo 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung... Ang barat mo naman, hype ka. 1,000 pesos. Ang malaki tama mo talaga, oo. Ha? Ibig sabihin, talaga hindi dadalo itong kupal na to. Tatago eh, di ba? Sige, tuloy mo. Yung aking aking palaging tinatanong sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabi. Hindi lang nabubulunan, tumatayo balahibo ng marami. Diyan sa kagaguhan mo, anong appointed son siya, sabi mo. Sige, may paliwanag siya tungkol sa appointed son eh. Sabing, sa imang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin. Kasalanan pa natin, ha? Mababaw daw pag-iisip natin. Siya malalim. Baliw ka nga eh. Tuloy mo. Sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, nilahat mo na. Gago talaga to, no? Ang appointed. Tayong lahat ay likha ng Diyos, hindi appointed. Sabi mo, gunggong ka talaga. Pati mamamatay tao, appointed ka ron. Gago talaga to. Son of God po tayong lahat. Gago. Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na magkakatulong sa... Sino kaya gaano itong... Wala, kala ko may abugago to. Ba't pinababayaang nagkaganito to? Lalong nababaon eh. Sa pinagdadadakdak nito, totoo. Anyway, ang views po nito ay 2,000. No? 2 araw na. Ibig sabihin, wala may interest na patulan to. Pero, paliliwanagan lang po natin. Sa iyong kapwa-tao, maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao... Alin ba malaking ibinigay sa'yo? Sinasabi mo. Ha? Anong malaki sa'yo? Pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila ay nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbo-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. Ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, halimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawain nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan wala. Baka albularyo sinasabi mo, Kibulog, ha? Hindi doktor, ha? Bayad,
at napakarami mo lang natulungan na kapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dukhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. O appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others, legal problem to be solved. Ayun. Iba-iba po yan lahat, ganun. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of malala na ang gago. Tuloy mo. God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong ebanghilista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa. Saan mo tatayo? Saan mo tatayo? Yung alin tatayo mo? Kaharian sa lupa, Na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Ganun ba? Di punta ka sa Kongreso, sa Senado, malapit na ha? Appointed. Ha? At ipaliwanagan mo yung mga ginahasa mo ron na nag-aakusa sa'yo, no? Sagutin mo. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Yan ang sabihin mo sa Senado, sa 5. Kahina mo talaga, kay bulog ka. Tuloy mo. Ayun po, ang pagiging appointed. Kayong lahat appointed. Si Eric, appointed sa... Huwag mo na kaming idamay. Ang puto. Ay, kibuloy ka. Tuloy mo. Son of God to... si Eric Celis daw, appointed son din. Of God din, ha? Ang malaki, tama na talaga nito. Sabi ko sa inyo, psychiatrist ba? Ay, naku. Spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Yung guilty na yung appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Nasintensya na, guilty. Gunggong talaga to, no? Paano kaya nangyari? Ilang taong ano to, no? Talagang alam niyo mga boss, no? Mabuti lang to si Marcos. Nanindigan. Ewan ko kung anong ano ko. Pero parati ko sinasabi rin, God moves in a very mysterious way. Magkakasama sila, di ba? Pero yung Marcos, si Bongbong, dinidiskartehan nila na umatras sa pagiging kandidato para Pangulo. Pero sumabi ni Marcos, hindi na ako atras, laban na ako. I have nowhere else to go. Nasubo na ako rito. Kaya hindi nila naawat. Kaya pumasok yata si Macapagal Arroyo at pinag-ayos silang dalawa. Maraming kumakalat nung muna mga boss eh. Mga term sharing, na after 3 years magbibitaw na si Marcos at si Sara naman ng papalit. Mga ganon, mga lumalabas na eksena. Oo. Naiba ho lahat yan eh. Naiba. Di ba? Paano eh? Eto nga, winalang yan nila to itong administrasyon ni BBM eh. Oh, di ba? Winalang yan nila. Nito, itong mga kampo ni Digong. O, tuloy mo. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president. Gago! Minumura nga niya yung Diyos. Tarantadong ulol talaga to. Appointed son of God daw si Duterte. Nagbabaliw-baliwan yata itong mag-BFF na ito eh, diba? Ha? Yan lang ang tanging ano nila dyan eh. O, baliw. Pero sa akin matagal na ho silang may tama. Dalawa. Matagal na. Sabihin pa naman ikaw nagpapahinto ng lindol. Sa'yo lahat ng kaluluwa dadas. Gago. Tuloy. Of our country for the time na natulungan niyang mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build. Gago. Nabaon sa utang. Gago talaga, no? Natulungan yung bansa na umahon.
Tadtad ng utang bago yan tumayo. Gunggong talaga to si Kibulog na to. Oo. Build. Ayun. Ganon po yun. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God. Huwag mo nang utuin si Marcos, no? At yari kayo. Pag ito hindi na ilang araw na lang ho mga boss ang ating hintayin. 2 a 5 magkakaalaman na kung ano ang mangyayari. Pero ako, sa totoo lang, hindi to dadalo. Ito itsura na to, hindi. Sa totoo lang, hindi. Yan natin makikita ngayon ang pangil ng Marcos administration dito, no? Taka mo, sumbatan mo si Marcos na kung hindi sa'yo, hindi mananalo si Marcos na presidente. Gunggong pala ito, no? Ilan ba miyembro ito? 6 na milyon daw. Tanggalin mo na yung 6 na milyon sa boto ni Bongbong, panalo pa rin siya, di ba? 31 milyon ang boto ni Bongbong. Di meron pang 25 milyones. Panalo pa rin, di ba? At isusumbat nito. Eto, sa totoo lang mga boss. Kaya niya sabi niya, tumulong siya. Kasi nga, sa dami ng kaso niya. Kaya nung nanalo si Marcos, tatawa-tawa siya. Di ba? Inanay na yung kaso niya doon sa ano yun? Sa kay Rimulya. Yun sa DOJ. Ang daming kaso pala doon. Mga rape, kung ano-ano. Hindi ginagalaw. Dahil panahon ni Digong. Ngayon, mukhang gagalaw. Talagang, God moves in a very mysterious way. Tuloy mo, Kibulog. God for his presidency in the time being na ngayon nandiyan siya. Ayun, para gawin mo ang tama. Huwag mo nang utuin. Gawin mo ang mabuti, gawin mo ang nararapat, at nakakatulong ka sa iyong kapwa-tao. Nandun po yun sa scope ng love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself. Pero ikaw yung mga night duty mo talagang lab-lab-lab Ayon kay Arlene Stone, nagtataka ako, di ba? Sa dami ng tinitira nito, bakit ka ako wala nabubuntis? Ayon kay Arlene Stone, pag nabuntis pala, pinalalaglag nitong bugok na to sa ibang bansa. Ayon kay Arlene Stone yan, marami kang haharapin, Kibulog. You have obeyed the love God with all your heart. Kasi kung wala kang pagmamahal sa iyong kapwa, natulungan mo siya, nagbagong buhay niya, at siya ay naging mabuting tao, pagmamahal na po sa Diyos yun. Natupad mo na yung 2 commandments na yun. So, kung ano man ang ibinigay sa iyo na appointment dito sa lupang ito upang gawin ang kabutihan, appointed son of God ka sa field mong iyon. Okay? Yan. Kung ano po ang field ninyo ngayon, appointed son of God kayo doon. Pero hindi lahat appointed son kasi ang iba walang trabaho Alang-alang naman drug lord ka. Appointed son of God ka sa pagpapalaganap ng drug. Tama yan. May titira pa rin konting utak tong gagon to. Pero Lord pa rin yun. Drug lord ang tawag doon. Gunggong. Sige, tuloy mo. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Okay? Kung ikaw kidnapper, yun ang ginawa mo, appointed. Bakit sinasabi mong appointed sa si Duterte? Ayon kay Las Cañas, siyang drug lord of all drug lord. Tuloy mo, Kibulog. Son ka of the devil, hindi God. O ngayon, kung ikaw belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. Kasi pumapatay ka. Ang sabi ng banal na aklat sa John 10:10. Hindi ba si Duterte nga kaya may kaso sa ICC dahil sa dami ng pinapatay niya? Appointed son of God yun, sabi mo, gunggong. Wala talaga itong gago na to. Ang kaaway pumunta rito, ang magnanakaw pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. At the thief came forth to kill, to steal. Yung mga panluloko mo, di appointed son of the devil ka, gago. Mamaya, sige, tuloy mo. And to destroy.
at magwasak. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Pag ikaw nakatulong ka sa iyong kapwa-tao to give life more abundantly, Son of God ka doon sa field mong yun. Whether spiritual ministry, evangelization, o kaya the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao, appointed son of God ka doon. Basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabut. Mabuti ba yung pinanghihingi mo ng limos yung mga miyembro mo? Gunggong, meron ka pang kota? Gunggong ka talaga, hype ka. Ha? Ito pa ang isa kung bakit talagang ito'y baliw. Pakinggan ninyo, ha? 5 taon na to. Oo. Ang tanong, ang paraan ng ama ay gagamit siya ng isa upang gawing modelo sa kaligtasan. Maganda yung tanong nitong Chipay, eh. Yung kanyang mga alagad. Isang tanong na naman po. Pastor, tanong lang po. Wala po bang karapatan ng isang tao na dumiretso sa ama para sa kaligtasan? Kailangan po ba talagang dumaan sa iyo, Pastor? Pakipaliwanag naman po. Salamat. Ulitin natin yung tanong, ha? Natawa ako sa tanong, eh. Isang tanong na naman po. Pastor, tanong lang po. Wala po bang karapatan ng isang tao na dumiretso sa ama para sa kaligtasan? Kailangan po ba talagang dumaan sa iyo, Pastor? Pakipaliwanag naman po. Salamat. Tignan niyo yung paliwanag na itong gago na to. Totoo, eh. Talagang dapat ito, matagal nang dinakip to, eh. Hindi ganoon ang paraan ng ama. Ang paraan ng ama talagang gagamit siya ng isa para doon dumaan sa kanya. In this case, sa kaligtasan, anak ang ginamit niya, hindi alipin. Biro mo kung ikaw, didiretso doon. Anong gagawin ng ama sa'yo? Anong sasabihin mo? Ama ako. Tanga! Napakatanga mo talaga. Ba't dadaan pa sa'yo? Gunggong talaga to. Yan ang magiging natin sa mahal na araw. Yan po ang aking ipaliliwanag. Ayon sa aking bersyon, hindi po sa Biblia, ha? Oo. Akong gamitin mo para sa kaligtasan ng tao. Tingnan mo, yun ang concept ng reliyon at denominasyon, eh. Ako ngayon ang representative ni Jesus Christ. Ako yung ministro niyo. Ako yung punong ministro. Inangkin nila yon. Dito namang reliyon na to. Kami ang reliyon na Binabanatan niya ho yung mga ibang reliyon, ha? Oo. Pero yung reliyon niya, yun ang pinakamaganda sa kanya, ha? Naka-iglesia na kahit ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakatumba sa kanya. Yan ho ako nabubuisit, eh. Mga ganyang pintuan ng Hades, kung ano-ano. Hindi ko ano yan, eh. Basta ako tama na sa akin yung 10 utos ng Panginoon. Hindi ko na Hades kung ano. Ito magagaling kasi ito, eh. Pinaniwalaan nga ang daming ewan ko. Anong teachings nila? Ano? Puro salungat, puro baluktot, puro tinakpan, at tuna. Yung teaching daw ng mga ibang puro salungat, puro baluktot. Yung teaching niya, ang tuwid. Gago talaga, tapos kibulog. Ay si Jesus Christ. Kaya, nagpadala siya ng bugtong na anak, the Word made flesh, para walang magkamali. Yun na nga, pinadala na nga ang bugtong na anak, nagkamali pa, eh. Gago talaga. Pinadala raw yung bugtong na anak, nagkamali pa. Nagkamali pa raw si Jesu Cristo. Yun ang bugtong na anak, eh. Pinadala na raw yung bugtong na anak, nagkamali pa. Gaano kagago itong hayop na to? Totoo. Tuloy mo. Sundin na lang yung kanyang sinabi kung ano pang pinaggagawa ng mga taong ito. Kaya, from the fallen Adamic race, para hindi magkamali ang fallen Adamic race, nag-produce siya ng isang falling Adamic race. Kung ano sabihin, no? Talagang, anak mula sa inyo, na susunod sa lahat ng kalooban ni Jesus Christ, na ating Ama ngayon sa Espiritu. Kaya walang daan, kundi ang anak. Sorry to say, hindi kayo makakapasok sa langit, kundi kayo dadaan sa akin. Siya ang anak.
sorry to say daw. Hindi kayo makakapasok sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Talagang matindi, tama na itong hype na to. Mahal ko kayong lahat. Naway mahalin naman ninyo ako sapagkat ako yung pag-asa nyo para sa kaligtasan ng tao saan mang lupalop ng... Ano masasabi mo rito, Senadora Risa Ontiveros, sa sinasabi na itong pinatatawag mo sa Senado, Kibolog. Paano si Senadora Risa Ontiveros? Son of the devil nga ro dyan. Dahil, gago talaga to. Ang son of God siya, si si Robin Padilla. Lahat ng kumakampi sa kanya, son of God gago talaga. Kinawi niya pa to. Amen. Amen. Praise the Father. Praise the Father. Ay, nakapaglibang na po tayo, magkulam na tayo. Yun yung mga kampo nito, nagkalat na ho sa social media ngayon, At yun nga, lahat ng mga si Arlene Stone, lahat yung mga testigo, mga bugos daw ho yun. At pinawawalang dapat yung mga kampon mo, sama mo sa Kongreso o kaya sa Senado para doon, sama mo sila lahat. Para magbangga-bangga na yung puro ang nag-aakusa rin sa kanya kasi miyembro niya, sariling miyembro niya, di ba? At yun din na nagdemanda sa kanya ng mga kasong rape at kung ano-ano na inuud, inaanay dun sa Department of Justice. Ayon kay Rimulya, di ba mga chief? Mag-collab na po tayo mga boss. Hill Gishaw, welcome to the club Huwag kayong maniwala kay digong nyo. Nagsisira-siraan yan at paraan para di hulihin ng ICC. Style yan ng mga nagigipit katulad ni Gloria at Erap. Yun. Pero si Kibulog, hindi na kailangan magbaliw-baliwan yan. Automatic baliw yan. Pero ang daming talagang nagago, no? Alberto Olaer, shout out. Amy Marcos, kung nalulungkot ka na maimbestigahan si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, pagkatapos maimbestigahan si Kibuloy sa Senado, samahan mo siyang umuwi sa Secret Prayer Mountain House. Tabihan mo sa pagtulog si Kibuloy para mag-syuk-tsakan kayo magdamag para mapanood nyo sa Channel 5 TV ano ang balita magdamag. Yun. Norman Istayan, welcome to the club. Norman Istayan, advice ng abogado niya, magbaliw-baliwan, but totally mga baliw ang mga ito. Digong Roque Kibuloy Panelo sa dalawa, Amy Robin Go Pulong at Baste, Inday Sara Dakota, mga leuba na politiko. Totoo yan, Norman. Lito Alcantara, shout out. Tangang Surbi. Tangang Surbi. 3JC Hope, shout out sabi niya. Si Rox, hello si Rox. Walang Alzheimer ya si Diggs. Naku naman, inuutakan lang niya ang bayan para makatakas sa ICC. 8 years old is not old yet. Lalo na sa mayaman ka. Ginagamit na nila ang edad kuno ni Dutz. Malakas pa yan sa kabayo yan. Ang utak niyan mas matalino pa sa matching. Pero hindi yan uubra kay BBM. Tawa-tawa. Akala lang natin pabanjing-banjing na si BBM. Di umiimik kay Dutz. Watch and learn lang kayo Learn lang tayo Shout out friend Shervin Sapeda. July 7 Alcantara, Christy Ansen. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtango, shout out sa inyo mga boss. Simon George, shout out. Suportado po si Digong ng mga NPA, lalo na sa mga baryo. At itong huli, napagalaman natin, suportado pala siya ng bansang China. May alam si Simon George. Cassandra Daisy, shout out
Mr. Rox, may second answer ako sa tanong mo. Paano kung hindi nakapangalan ang mga frozen na yaman ni Kibuloy? Madali lang yan tukuyin dahil nag-iisa lang siya na leader ng kingdom. Kingdom niya unless finally ituturo niya ang tunay na nag-appoint sa kanya as his son na si Digongyo. Oh, pwede ha. Pwede yun. User, sabi niya. Parang neck brace lang yan at wheelchair. Tawa-tawa siya. Yun ang mangyayari riyan eh. User ulit para makaligtas sa ICC, magpapa neck brace, magpapa check in na ba? Chopan sa langit. Shout out. Oo. Maraming nahawa at naniwala. Mahirap magamot virus sa mga tanga. Wala kang gamot dyan, Chopan. Yan tanganism virus na yan. Mas malala pa sa COVID. User ulit Sir, sa totoo lang, strategy lang po nila yan na hindi po siya hulihin ng ICC. May nag-advise po sa kanya. Yun nga talagang ano yan eh. Pero ako dating alam ko na talagang may tama yan. Armando Banal, welcome to the club. Si Don Canor, Godfather, ginawa niyang sex spiritual advisor ang pambansang manyak. Ramon Valencia, shout out. Bossing, huwag na tayong magulat kung isang araw naka-wheelchair na yan para kumpleto ang drama. Hindi malayo. Tutungkod na eh. User ulit huwag nang dalhin yan sa pagamutan. Dalhin na lang sa simenteryo. Dapat nang mawala yung ganyang lahi. Patay tayo dyan. User ulit tawa-tawa siya. Matagal na po, kaya tama na Duterte issue. Kumita na yan. Kasama mga vloggers. Switch na tayo sa West Philippine Sea. Issue na yan. Ikaw mahirap yung West Philippines na yan. Magulo yan, magulo. User, sa totoo lang. Maraming mas magagaling dyan na dapat makialam dyan. Hindi tayo. Tayo, dito na tayo sa politika. West Philippines Sea, bayaman na yan. Wala naman tayong ano dyan eh. Ang trabaho niyan, ang dapat bumira dyan sa West Philippine Sea, gobyerno Pilipinas. Hindi vlogger. Bernardo Chansing, kasi magkakakak dito eh. Wala kang magagawa dyan. Diba? Pero dito at least, baka magising natin yung mga tao na naniniwala pa rito, dito sa grupo nito si Digong. Ba? Bernardo Chansing, shout out. Kunwari lang yan, Budol King yan, ikulong ng tuluyan ang hayop na Digonggong na yan at nang matuluyan na yan. User ulit umaba. Yeah. What? Si Tambaloslos Inday, kapal mukha, nangunguna, fake trust rating yan. Tambaloslos Confidential Fund, fake news survey, yan sa Rock, sabi niya. Si user Marcos loyalist forever, Marcos government, the best government ever. Kapal mukha ng mga Duterte family, kakasuka. Mapanirad, Digong, demonyo, Digong nyo. Ano to? Lams na lumilitaw ng kasamaan ng Duterte administration, pro-China, papasukin ng ICC, justice for the victim, war on drugs. Oplan Tukhang, EGK, DDS Davao Death Squad, harapin ni Digong nyo, demonyo, Digong nyo, demonyo, ICC. Sabi niya, galit si user, Digong. Reynaldo Gonzalez, shout out Mas mabigat na parusa yan kaysa makulong sa dahig, sapagkat sa dahig makakakain ka at makakaligo ka, pero pag nagkatama ka, gusto ka alagaan ng mga anak mo, di makakaalagaan dahil di ka makakasunod, makausap matino, at higit sa lahat, kahiya ka bilang dating presidente. Nagkatama,
baka malagay ka sa Guinness Book of World Record. Ayan. Ayan kasi kakaiwas sa ICC, ibang parusa, mas masahol pa sa makulong sa mahirap na kalagayan. Yan buhay. Buhay ka pa, iniiyakan ka na. Totoo yan, Reynaldo. Susan Maranan. Welcome to the club, Susan. Sara, pinakamataas na trust rating. Baliw ang ginawa ng tang-ire na yan. Siguro panglihi sa issue tungkol sa basketballista nagwapo para nakalimutan, damage control yan. Pwede. Rebelina Roland, shout out. Sabi niya, palusot lang po yan ni Digong para makataka sa ICC. Hay, nako, ang lakas ng tama talaga ng tililing niya. Sana dalhin na sa mental hospital yan. Isama na rin yung BFF niya, si Kibulok at Robin Padilla. Magsama-sama sila sa mental. Pwede, di ba? Gran Elia. Welcome to the club. Alin po ang malala na karaoke? Ang siraba ng ulo? Matagal na pong malala. Dised, shout out. Sang-ayon po ako dyan, sabi ni Dised. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, karaoke. Bombayin mo na, karaoke, sabi ni Kalat niyo. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, friend. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed weekend. Ingat, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira Milus. Jun Lagon, my friend, shout out. Christian Cheng, Nak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Danilo Santos, shout out. Di ba DDS yan? Baka blap lang yan para di mabit-bit si Digong. Di ba? Basta kabayo, mabilis, sabi ni Kalatni. Wala na yan, paktay na si kabayo. Ernesto Aquino, shout out. Dali nila sa ICC hospital. Magaling doon, Sir Rox. Oo, sa ICC hospital, oo, magaling doon. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque. Watching from Japan. Keep on staying safe and healthy po with your family po. Shout out. Rain Ityunak. Nandiyan si Rain Ityun. Tagal na wala. Danilo Santos ulit, oh. Boss Rox, para sa akin, di baliw si Diggs. Baka escape goat na yan. Totoo, Danilo. Palusot lang yan. Antonio Fernandez, shout out. Welcome to the club. Superpower na yung mga matatandang yan. Kita mo, kumikita pa sa pananalita nila tulad ni Enrile at ni Duterte na pinaniniwalaan pa ng mga tulunggis na butante. Roelio Ayento, shout out. Good PM, Karox. Parang ngayon pa kayo kay Duterte. Sabi ko nga, lahat ng paraan gagawin yan para lang makalusot sa parating na aresto sa kanya. Totoo, lahat gagawin yan. Roelio Ayento ulit, oh. Mamakaawa pa, no? Matanda na ako, sabi ko. Kung pwedeng magbaliw-baliwan yan o sakit-sakitan, sabi ko nga, lahat ng paraan gagawin. Totoo yan, Roelio. Roelio ulit, oh. Ano pa ba aasahan natin kay Robin Tolentino, Bato, Amy Marcos sa 24 na senador? Dalawa lang ang patas dyan. Isa na yan, si Sen. Roelio dito, nakakalungkot lang. Bakit ibinoto yung Robin at Tolentino? Mali ko nga ba sa mga butante? Sus Marioso. Roelio, ito, may utak ko kayo, gamitin niyo ba? Pero Karox, king ang mga taong yan. Mamayagpag man dito sa mundo, pagdating ng final judgment, dun yan sasabit. Maniwala ka pag masama ka. Totoo yan, friend Roelio Ayento. Naniniwala ako sa iyo dyan. Pero yun nga, sabi dito si Kibaliw, hindi pa.
bago dumating sa final judgment, isasalain daw muna niya yung mga kaluluwa ng bugok. Estrelita Heroes ulit. Nagbaliw-baliwan lang yan, sir. Nagbabaliw-baliwan lang yan si Digong Pentanil para iwas ICC. Totoo yan. Miguel Santos, shout out. Sir Roque, napanood mo ba nung nanalo sa pagka-presidente si Digong noong 2016? Nag-press con agad. Nasa mesa, nakataas ang paa. Noon pa lang sabi ko, kawawa ang Pilipinas. Napakawalang yan ito. Sabi ko nga sa iyo. Ibang kalase si Digong. Gunggong yung tao, natangan niya. Rogelio Ayento nito. Karox, sino pa ba ang magkakampihan kundi ang parehong gumagawa ng masama? Ano ba ang gawain ni Kibuloy? Lahat kasinungalingan, diba? Magkakasama nga sila, isang grupo sila, diba? Pero ayon kay Kibulog, lahat sila son of God daw, appointed son of God daw, mga gago. Diba? Rogelio Aliento nito. At pareho ang kanilang gawain. Nasusuka ako kay Robin Padilla. Sobrang yabang sa sarili. Akala niya ang kanyang ginagawa walang hangganan. Totoo. Estrelita Heroes nito. Pentanil Pamor, Digong. Rogelio Aliento ulit. Ang kawawa lang ang taong magtitiwala sa kanila. Magsama-sama sila sa nakatakdang parusa sa darating saan na darating saan luluko, sabi. Bumblebee, shout out sa dami ng pinapatayan, sa dami ng pinapatay, ayan, nagpapaulyanin kunwari para takasan ng ICC si Digong nyo. Ayan, palusot, pwede, wala na iba eh. At totoo lang eh, oo. Maski si Kibulog, yan din, natin yung pinagawa niya, talagang baliw. Azucena Ambita, shout out. Dapat gawin ni Digong para di siya makulong at ikulong ng ICC. Yun nga eh. Alin Tayam nak, shout out Gandang gabi po, tatay, at sa family po, at mga nanonood sa inyo ngayon. Estrelita Heroes ulit. Mukhang nagayuma si Amy ni Digong Pentanil. Love na love niya ang mga Duterte at makakibuloy. Yan si Amy, awang-awa siya kay Kibaliw. Oh my goodness. Parati sa Davao yan eh. Ewan ko ba, masaya si sa Davao, si Amy. Doon pa yata yan nag-birthday. Parang ha. Estrelita Heroes ulit. Si Digong Pentanil, sa Davao lang kilala yan. Kung di kay Amy, di makikilala at mananalo yan dahil sa mga loyalista, healer. Tapos feeling niya, siya pa rin ang presidente. Lakas amat yan. Oh my goodness, sabi niya. Diba? Nelson Batalones, shout out. Wala yan. Palusot lang yan. Kunwari, insane siya para malusutan ng kaso sa ICC. Yan ang turo ng abogado. Sample, si Gloria, nag-neck brace at wheelchair at iba pa. Di ako sang-ayon dyan. Di po ba? Walang kwenta yung survey na yan. Walang kwenta yung survey na yan. Kayang doktorin yan. Totoo. Yun ang eleksyon na doktor. Yan pa survey. Ano ko mo? Celia Diasis, shout out. Hindi ka panipaniwala sa survey na yan. Totoo. Pero yun nga, maraming tanga na nadadala dyan. Mary Grace Santos, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Magandang gabi. Rodelia Alpilor, shout out Sir Rox, sobra na sa kakahit-hit yan. Sir Rox, sobra na yan sa kahihit-hit yan. Ang paraan para makaiwas sa dami ng ginawa niyang magsasama-sama sila ni Kibuloy. Parusa ng Diyos sa kanila at Sir Rox. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. User, fake news yan.
Idiretso nyo na yan sa mental kung totoo yan. Tama. Alintayam ulit, oh. Di yan totoo. Yung kampo lang nila ang sinurbay nila. O, di ba? Yun nga eh. Lahat ni sumagot. Kung sa bagay, di ba? George Vargas, shout out. Malala na ang tama sa utak. Sinabi mo pa. Rodelia Alpilor ulit, oh. Isama rin si Babalina na may topak na rin. Maka Duterte yan. Tang Ireser. Hinubebo Nabalta, shout out. Sir, dadalhin ng NBA sa mental 2 si Tito Dutae ko. Tito Dutae ba? Tito ba, Tito? Pelabot, shout out, ha? Nagbabaliw-baliwan lang yan para hindi tuluyan ng ICC. Lahat ng gimmick gagawin ni Tuso. Yan ang bayad ng mga ninakaw at pagpatay sa mga inosente. Wala ng peace of mind, laging stress, hindi kayang bayaran ng pera. Maski trilyon pa ang pera niya. Napakasarap mamuhay ng simple, nakatulog ng mahimbing basta kumain ng 3 beses isang araw. Totoo yan. Galing mo, Pelabot. Cleo Pasculia. Welcome to the club. Ha? Magandang gabi po, Sir Roque. Ang sarap pong sumubaybay at makinig sa mga vlog ninyo. Tawang-tawa kami ni Mrs. Ingat kayo. God bless po. God bless, Cleo Pasculia. Mami Bear, sumagot si Mami Bear. Oh. Shout out, Mami Bear. Wag po kayong basta na lang papaniwala sa mga pools na yan at pulpul yan. Sino-sino ba ang sinurbay ng mga yan? Nagkalat mga kamag-anakan ko sa buong Pilipinas at wala ni isa sa nasusurbay ng mga area na nasusurbay. Totoo yan, Mami Bear. Ako nga, di pa ako nasurbay. 66 years old na ako. Manuel Gaurano, welcome to the club. Palagi ko, style lang kunwari na sisiraan ng daw iwas aresto. Unstable state of mind. Unstable state of mind. Tapos, sa private room, magtatago with full of luxury items and services. Kunwari lang yan. Maniniwala lang ako kung ilalagay yan kasama ang mga talagang nasisiraan ng ulo at closely monitored ng national media, Rappler, for at least a week to a month. Totoo yan, Manuela. Yan talagang dapat, di ba? Johnny Alakaden, shout out. Karox, dapat tawagan niya si Pacquiao para basbasa na siya. Federico Mandak, shout out, Kung totoo yan, nadadalhin si Digong sa hospital dahil malala na daw, parang may gumagawa na yan ng ganyan diskarte. Gagana naman yung mahiwagang wheelchair kasi na dayaan ng ICC. Kasi nandyan na ang ICC. Magkukunwaring baliw, hindi naman nagkukunwari yan. Talagang baliw na yan, delikado na yan. Dapat nakakadena na yan. Diba? Nona Igan, shout out, Nakakatawa nga na paglaruan niya ang mga katulad ni Cayetano, Amy Marcos, yung mga senador at mga congressman, lalo na ang mga troll. Puro 75 grade pero naging presidente ng bansang Pilipinas. Totoo yan, Nona. Raul Villanada, shout out, Greetings, Kuyang Rox, at sa inyong may bahay. Good health and God bless you po. God bless, Raul Villanada. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife. At sa lahat ng mga kapwa ko po na viewers ng inyong makatotohanang balita po. Stay safe. God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Arlene Taya mo. Galing ni Digong mag-arte. Di na kasi yan mapakali kasi alam niya na anumang oras ay aarestuin siya ng ICC. Nagkukunwari na may sakit. Di yan
magkakaugaga sa kaisip na sa dami ng kaso sa kanya. Totoo. Totoo yan. Marilu Pabianak, shout out Nakakawindang lagay po tay at sa mga ka-warriors. Dapat nga po talaga matagal na yan dinala sa psychiatrist. Moment na narinig ko po ng PI, siya ng grabing tapos ng halik ng babae sa Korea po ba yun? The only one president na ganyan. Naiko po sa kabila ng mga issue kay Sara, pinagkakatiwalaan ng highest rating. Tay, sa vlog po ni Atty. Toto, pirma na lang po ng judge at ilalabas na ang warrant ni Cubes. Tay, siguro napataas kilay ng mga tunay na bayani nang inilibing si Apo Ulakay, the dictator, the great. Imagine po, hero po kaya ng mga cronies. Pagpalain po tayong lahat tay at sa mga ka-warriors. Sino yung sumagot? Sumagot si Kalat niyo. Ikaw, pagpalain ka at sana okay ka pa sa alright palagi. Sumagot ulit si salamat po, ingatan din kayo ni God, sabi ni Marilu Pabian. Kay Kalat ni Ladies Anita, kunwari lang yan kasi pagdating ng international warrant of arrest ng ICC, dahilan na lang niya yan para hindi siya arestuhin pero dadalhin pa din siya ng ICC. No excuse sa ICC. Ernesto de la Cruz, shout out. Napake na naman tayo. Hindi natin alam na may tama na pala ang digong. Ako dating alam ko na yung umpisang pananalita pa lang, nangangampanya ka ako. Kalain mo sinuportahan pala ni Amy, kaya nanalo. Sinuportahan ng mga loyalista na ni Marcos. Di nanalo siya. Tapos ngayon, ayan. Pero si Digong, yun lang ang ginawa niya. Pinalibing lang niya si Marcos. Yun, tapos binalabalahura niya na sila. Dolby niya na daw ito. Talaga namang dapat pati buong pamilya nito ay magsadya na sa paggamutan at mareresitahan dahil sa violente at kung ano-ano ang na lang ang sinasabi. Bukod dun ay hindi na nagtatrabaho ang mga ito. Totoo. Marilu Pabian ulit to. Alam niyo po tay, kay buti ng Panginoon, nangyari ang tungkol dito kay Gibbs sa panahon ng Kwaresma. Kasi talagang hindi pababayaan ng Diyos ang ating bansa. Sa lahat, totoo yan, Marilu. Diyos ko. Tapusin nyo na itong mga to. Diyos me. User, Pati mga supporter niya, may tama na rin sa ulo. Tagal na, user. User ulit, Sabi nga ni Kapersi Lapid nung nabubuhay pa, si Duterte Taning. Ladies Anita ulit, Yan ang tadhana. Nakialam na kay Duterte. Walang utang na hindi pagbabayaran. Ayan na, dumating na sa kanya ang 35,000 na ipinapatay niya, lahat ng buong pamilya niya, pagbabayaran din lahat ng mga kasalanan ni Duterte shit. Pero malakas talaga Raul Villanado ulit, Hindi lahat ng baliw ay gulanit ang damit at uling-uling ang muka. Ang mga katulad ni Kibulok ang mas malalim ang na tama. Totoo. Ladies Anita ulit. Sir Roque, ayan siguro yung ibig sabihin ni Baklang Baboy. Mantika, piluka, Roque. Na madali lang yan, ICC. Ngunit hindi siya pa rin excuse sa ICC. Poposasan pa din, doon na lang ipapacheck up. Pwede. Namang. Di porky baliw, hindi na dadakpin. Ganun ba? Yung mabigat doon. Baka biglang dalhin nga sa mental hospital yan. Paano mo nasa mental?
abangan na lang natin ang kalalabasan ng istorya nitong si Kibulog at si Digong. Ladies Anita ulit to. Yang si Amy Manotok Marcos, may tama na din utak niyan, sigurado. Pwede. Ladies Anita ulit to. Naku, ayun ang salita ni Percy Lapid, huwag tayong maniniwala sa survey. Mga bayaran po yan, survey, peke po yan. Hindi na ako naniniwala ba sa survey, maliban sa survey ng Magdalo, grupo ni former Senator Tisano Trillanes IV. Cassandra Daisy, Kahit gawin na ang defense ni Digongyo ang pagkabaliw, dadalhin pa rin sa ICC. Doon examen, posas pa rin siya. Gayahin mo na lang si Judas kung paano siya tumakas ng kabaliwan. Mas mura yan, Cassandra Daisy. Ano ba mas mura? Lubid o bala? Ladies Anita ulit, Si Roque po, and to your loving wife and siblings mo po. Good night po. Stay safe and God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Sumagot si Kalatni. God bless din sa'yo. Be well always, sabi ni Kalatni. User, shout out, user. Nagsisiraan lang yan para di makuha ng ICC. Ladies Anita ulit. 100% ay hindi na matino ang utak niya. Nahawaan na siya ni Duterte si shit at ni Kibaliw as in Kibulok. Cassandra Daisy, malapit na tayo mag-isang oras, PBBM, hanggang nasa Pilipinas si Digongyo at hindi nakukulong na ICC, walang foreigner na at pati OFW ang magninegosyo sa atin. Dapat priority mo, PBBM, ang ICC. You need the world para sa bagong Pilipinas. Totoo. Mami Bear, shout out. Good evening, Sir Roque. Kaya po galit si Digong sa mga addict at drug lord kasi po ayaw niya na may kakompetensya. Mismo. Matapang lang po yung Duterte kasi may pera at mga bodyguard, pero duwag yan, mga yan. Kung ako kay Digong, i-request niya sa appointed son na sumigaw ng mapakalakas na stop, baka sakaling pakinggan sila ni Taning. Mami Bero, di po totoo yung pulse na yan, sabi niya. Cassandra Daisy ulit, Good question, Mr. Rox. Paano kung hindi nakapangalan kay Kibuloy yang ang expertise ng Amerika? Kaya nilang isolve gamit ng digital forensic in combination sa mga statement ng mga PhilAm citizen nila. Natukoy nila kaagad si Kibuloy. Nasa computer lahat ng mga sagot, Sir Rox. Follow the money of Kibuloy. Maraming surprises tayong malalaman sa November sa Korte ng Amerika. Baka nga may mga politiko na sangkot dyan. Samantala sa atin, pinagtatanggol pa ng mga senador sa ating bansa. Delayed tayo sa lahat ng bagay hanggang daan dyan ang mga Duterte at supporters. Totoo yan. Cassandra Daisy. Mama Bear ulit, Question. Ano-ano ba ang accomplishment ni Inday? Sagot, confidential. So, si Kalat ni. Ang malaking basketball, may pera na may bola pa. Saan ka pa? Kung totoo man yan, sabi ni Kalat ni. Lita Alambat, shout out. Bakit pag may kaso, lahat nagkakasakit? Siyempre, ito sa gobyerno. Elizabeth Iscare, shout out, Good evening, Sir Rox. Nung manalo itong si Digong bilang presidente, doon ko nakita na talagang may maluwag na tornilyo na ito sa utak. Abnormal talaga ang mga bawat salitang binibitiwan ito. At kita dito kung kaano siya kademonyo. Yung mga salita niyang kill, iba ito, parang isang demonyo na bumaba sa lupa. Pinaka-worst president sa ating bansa. At dito mas lalo na tayong lumubog at bumagsak ang ekonomiya natin. Diba, Sir Rox? Oo, pero kay Kibulog,
Appointed son of God din daw yan dahil pinakamagaling na presidente raw yan. Oo. Kung gano'ng kagunggong yung animal na yun. Librado Ludovico, shout out. Dapat noon pa din nila sa mental yan si Tandang Dutae. Maluwag na nga ang turnilyo niyan. Isama si Roque, Kalbo, Bato, Butet, Butiki, Panelo. Sabi nga ni Kapersi, lahat ng sasabihin ng Tandang Durian Dutae, baligtarin. Pwe, lecheng Hindoropot, mainit ang ulo ni Librado Ludovico. Elizabeth Iscari ulit, oh. At ito namang si Kibuloy nito, dapat matigil na ang pagbabanta niya sa gobyernong ito. Nakala mo siya ang son of God, son of the evil at son of the devil ang bagay sa kanya kasi yung mga sinasabi niya at ginagawa niyang mga krimen, gawain ito ng isang satanas na matakaw sa batang babae para gawin niyang itong parausan. Sukdulan ang kasamaan nito si Rox. Kaya kulang pa ang buhay niya para bayaran niya ang mga nagawa niyang kasalanan. At ginagamit pa niya ang ating Panginoon para magkamal ng limpak-limpak na salapi. Ito yan, Elizabeth. Elizabeth din. Ito naman survey na ito, naku, di ako naniniwala dyan. Gawa-gawa lang nila yan para pag nanalo sila, lalabas na totoo ang pagpinasurvey nila. O diba? Yun nga, gagawin nila lahat para manalo yung manok nila. Mind conditioning yan, si Rox. Sinabi mo pa. Lorna Bele, shout out ah. Palagi ko, Karoke, drama lang ni Duterte ning ang paiba-iba na sinasabi para palabasing may sira na siya sa pag-iisip at makalusot siya sa mga kasalanan niya. Pwede. Yun ang talagang last resort nga eh. Erlinda Aquino ulit oh. Kuya, baka yung bagong survey na yan, baka sila digong rin yan. Mga digong nyo rin ang may-ari kaya mataas ang survey rating ni basketballista Dutae. Federico Mandak, shout out ha. Laban lang, Senator Risa. Dumadami na ang attack dogs ni Kibuloy. Hayagan na sila, sabi pa ni Kimo. Magkakagulo daw pag inaresto si Kibuloy. Isa sa dalawang senador na lang ang lumalaban para sa taong bayan. Senator Risa at Pimentel na lang yata. Si Tulpo, tahimik, ayaw sumausaw. God bless us na lang po sa ating lahat. God bless, Federico Mandak. Erlinda Aquino ulit oh. Kuya, ang mga senador natin hindi takot kay Kibuloy ay kikibulok, baka nabigyan ng biyaya. Alam mo naman sila na mukhang pera, kaya hindi dapat sila iboto. Yung mga tanga boboto. Sana naman sila sa gaya ng mga senador nila. Damay na naman tayo sa katangahan nila. Totoo. Happy Daddy, welcome to the club. Ay, may anak ni Mayor Lacson yan. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit to. Shout out paring Esto Diago, maboy. Tuloy lang ang online business natin. Boy pa ba yan? Hindi ko na kalat yung dalawang bugok na yan. Elvira Villanueva, shout out. Karox, matagal nang may sira sa ulo si Digong. Ngayon na nga lang lumala. Azucena Ambita, shout out ah. Palabas lang yon para makaligtas sa ICC. Totoo yan. Arnolfo si Diego, shout out. Kailan kaya ako matatanong ng mga survey na yan? Ba, hindi, ang tinatanong lang nila yung tanga, Arnolfo. Eh, pag hindi ka tanga, hindi ka tatanungin. Elvira Villanueva, ano kaya ang damdamin ng mga anak nito pag nakakarinig ng ganito? Komento galing sa ibang tao. Lanes, manhid ni mga yan. User, oh. Good morning, Karoke. Tama po kayo. Matagal nang malakas ang tama ni Duterte. Karox, hindi na po nakakapagtaka kung mataas ang rating ni Sara dahil sa dami ng tabogo. Nabanggit niyo po si Miriam Santiago na wala po ang bilib ko sa kanya nang nakipag-alyansa siya kay BBM. Dahil kilala po siya na galit sa mga kurap. Alam niya naman na may kaso si BBM at nahatulan ng Supreme Court na guilty na non-payment of state tax na bilyon-bilyon. Oh. Wala eh. Ewan ko ba. Aray Lieva.
Ara Liebar, welcome to the club. Mga bulok na senador, mga China, wag nang iboto at kumampi kay Kibulok. Diba? Ben Torres, shout out Natikman siguro ni Amy ang itlog ni Digong. Patay tayo dyan. User, si Enrile nga, 100 taon na, pero malinaw pa ang pag-iisip. Nakapag-presscon pa, si Diggs now, ibang drama yan. Hay, naku, totoo yan. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya, inumpisa na ni Digong ang proseso para makaligtas siya sa pag-uusig laban sa kanyang mga kaso sa human rights violation. Gagamitin niya ang dahilan na may problema siya sa pag-iisip para maabsuelto siya sa mga kasong kinaharap niya sa ICC. Abogado siya, kaya alam niyang yan. Totoo, Soylo Flores. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Style lang yan ni Diggs. Drama, pang-iinsulto. Kung may tama nga si Diggs sa pag-iisip, lalong matutuluyan yan ngayon dahil sa labis na pag-aalala, magiging aksyon ng ICC na makukulong siya, hindi mapagkatulog at stress. Malaki ang epekto ng ganyang problema sa isip ng pagtibok ng puso. Hindi biro yan, magbaliw-baliwan. Lalo na ang ICC ang magdadala ng psychiatrist, mga doktor na dalubhasa sa pag-iisip. Walang lusot si Diggs diyan sa ICC. Patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Sana patnubayan ka rin ng Diyos, Ferdinand San Juan. Eduardo New. Sabi niya, shout out. Kaya pala magkumparing putik niya si Kibulok, pareho silang baliw na they need mental institution. Totoo. Ito. Troy Istigano Mendoza. Welcome to the club, Troy. Dalhin na po yan sa mental. Baka po may pag-asa pang gumaling. Patay tayo yan. Wala na eh. Nagbabaliw-baliwal lang yan eh. Dito shout out. Xerox, ang insanity ay isang depensa na pwedeng gamitin sa korte sa hinaharap na kaso. God bless po. Yun, di ba? Pwede nga yan eh. Nakakapanood ako sa Amerika yan eh. Pagbaliw eh. Pinapagamot eh. Arceli de Torres. Welcome to the club. Naka-wheelchair na ba? Dapat may neck brace din. Who cares? Paawa at drama lang yan. Totoo, Arceli. Erlinda Aquino ulit oh. Kuya, di ba title na pag-uusapan ninyo ngayon, dadalhin na si Digong sa pagamutan? Pwede bang isama si Babalina, Tolentino Bato at Go at si Robin? Hindi yata pwede yan eh. Boy, welcome to the club. Huwag kayong maniwala dyan. Nagpapabuang-buang lang na sa sobra ka. Masama yan si Digong, sabi. Boyong Kong Balong, shout out Emmanuel Escalona nak, shout out. Nancy Pasqua, shout out. Welcome to the club, Nancy. Tama po kayo. Noon pa may sayad na yang Digong. Laging mura. O, diba? Nancy ulit Sa pagsasabi ni Gibbs na son of God, baliw na talaga. Totoo. Eliza Vasquez, welcome to the club, sabi niya. Sabi ng mga American noon na ang president daw ng Pilipinas ay mamamatay tao. Sira ulo ang mga Pilipino, bakit daw sumasang-ayon sa mga killing niya tungkol sa drugs. Si Amy naman, 2 faces, dapat suportahan na lang sana ang kapatid niya, diba? Hindi yata kapatid eh. Rosario Santos, welcome to the club. Sir, okay, mind conditioning lang man po. Yan, trust rating ni BP Sara. Diba? Totong Gonzales, shout out Good evening, Sir Rox. Tawa-tawa siya. Ayos po ang topic natin. Palagi ko, Sir Rox, hindi dapat ipagamot yan. Mas maganda po, lagyan na ng kadena po sa leeg yan. At baka makakagat pa.
makakagat pa po yan. At sana po si Kimo ang unang makagat para finish na at makabawi naman tayo. Eto. Lani Milalios, welcome to the club. Maniwala ka po dyan. Bumenta na po yan noon. Ngayon, hindi na yan paniniwalaan. Totoo yan. Amado Galang, shout out welcome to the club, Amado Galang Noong pa mang mag-file ng candidacy si Digong, hindi ko kumbinsado sa kanyang pananalita. Ewan ko bakit ang dami niyang napaniwala. Malakas ang tagas ng utak niya. Para bang nakawala sa mental hospital. Totoo yan, Amado Galang. Pensin mo rin pala. Uno Prejara, shout out. Kung sasakyan yan, sabog na ang makina, pero baka yan lang ang lusot sa ICC. Mag-astang buwang. Totoo, matagal ng buwang. Charlie Way, shout out my friend. Mr. D should slow down on his foundation makeup. Wilma Takahashi, shout out Noon nga, nagdi-debate sila Rojas, 4 sila kasama si Honasan. Hindi ko na siya gusto kasi nga po, yung mukha niya, takot na ako. Totoo, ewan ko nga ba. User takot na lang makakulong si Duterte at Gibbs. Paano nila kukunin ang central bank ang deposit nilang gold bars na 300 tons? Marami yan. User ulit talagang hindi anak ni FPM si Amy Lacson, hindi talaga kasama sa wealth ni PEM. Si Amy Lacson, hindi talaga magkapatid yan. Ay, nakaisang oras tayo mga friend. User ulit dapat i-hold ang deposit ni Duterte sa Gibbs 300 tons gold bar sa central bank. User ulit, sige, hamunin nga ninyo na magpa-DNA test si Amy at PBBM para malaman kung totoong magkapatid silang tatlo. Kailangan natin si Tulfo dyan, DNA. Makikilala si Tulfo na mahusay mag-DNA. User, sabi niya, kaya ganyan talaga ang ugali ni Amy Lacson. Patay tayo dyan. Erlinda Alog, shout out. Hayop yan. Siya palabas lang yan. Buisit. Ted, shout out Ted. Sabi niya, hindi na dapat i-vlog na vlogger na yun na si Digong ay may tama. Alam ng lahat Di ba niya alam na ang buong pamilya ni Digong ay ganun? Lahat may tama. Pagmasdan mo si Sara, pag nagsasalita, di ba may paikot-ikot pa mata? Si Baste at si Pulong, di ba niya halata na may mga tama? Parang mga sirang ulo. Ang hindi lang sira ang ulo sa pamilya nila ay yung alaga nilang aso at alagang unggoy ni Digong. Ngayon, laking pagsisisi ng unggoy, napunta siya sa among may sira ang ulo. Lugit mo naman, Ted. Renato Bautista, shout out. Bumenta na kasi ang neck brace at wheelchair na yan. Nagbabaka sakali lang sa Alzheimer or dementia para makalusot sa ICC. Sinabi mo pa. Danny Santos, shout out Danny Santos. Si Amy, kapatid sa ina ni Bongbong at Irene. Maraming nagsasabi na anak siya ng dating Manila Mayor Arsenio Lacson. Yun nga, yun pa yan User, kung malala na si Duterte, sana diretso sa sementeryo o sa mental hospital. Irene Dairit, welcome to the club. Sabi niya, nagsisira-siraan ng ulian para maabsuelto siya sa ICC. Di ba? Earl Samencios. Welcome to the club, Earl. Huwag lang maniwala sa
wag lang maniwala ng mangmang. Paunin na ang sa kaso sa ICC. Kaya nang ang mairisto yan, si Sara at si Bato at Bongo, sana may sample sa ICC. David Alin Mendoza, shout out, sabi niya. Good evening po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Sa palagi ko po, taktika lang ni Digonggong. Yan, pagiging ulyanin na or parang nababaliw na. Oo nga naman, kapag ba kumpine siya sa hospital or doon sa kaharian nila sa Nikibaliw ay malamang na hindi na siya surrender sa ICC. Gunggong, di mo na kami mabubudol. Tama na mga pambubudol mo sa mga Pilipino, di ba? Robert Proctaxio, welcome to the club. Last resort, sabi niya. Ramon Tendilla, shout out. Pinaparusahan ng Panginoon Diyos si Digong dahil sa laki ng kasalanan niya, pati mga anak dinadamay niya. Pinabayaan maging katulad niya. Totoo. Fred Maragana, welcome to the club, Fred. Kapag nakapatay ka ng tao, hinahantid ka ng talaga ng mga kaluluwa ng pinapatay mo. Hanggang sa malaman ka na lang hanggang sa mawalan ka na lang sa katinuan sa pag-iisip. Hanggang kamatayan, ganyan ang nangyayari kay Mao Shiding Digong ngayon. Totoo. Ana Pelgo, shout out Kibulok, propeta yan. False prophet nga lang. Appointed from hell. Pareho sila ni Digong nyo. Elena Lebron, shout out. Tyrox, sana mabasa mo itong comment ko. May comment ko noon sa vlog mo pero wala akong narinig sa iyo. Ang sabi ko noon na lahat ng grupo ni Digong, mga baliw, mga senador, kongresista, at iba pa. Ito naman si Aimee, baliw talaga yan. Matagal na yang baliw. Nagseselos yan kay Lisa. Baka may gusto siya sa kapatid niya. So anong itawag mo sa klaseng babae? Di baliw? Alberto Olaer, shout out. Sabi niya. Pero okay, anong klaseng tama ang tinamo ni Digong Duterte? Nabaril ng magaling na babaeng sniper na taga-Ukraine. Kung may tililing si Digong Duterte, may sakit siyang Alzheimer. Parusa ng Diyos sa kanya, Karoke. Diba? Rudy Bulay, shout out. Legal remedy and strategy ni Digong yan. Dati niyang gawi para di maaresto ng ICC. Ay, mission accomplished mga boss. Naka-1 oras tayo mahigit. Hanggang bukas po muli. Magbigay po kayo ng komento tungkol ho dito. Sino mas malala? Si Kibaliw o si Digong? Ang tama. Ay, Panginoon, patawarin mo po sila. Okay? Kung may kapatawaran pa. Magandang gabi po, mga boss.